Kakaiba ang love story na ito. Si girl yumaman daw dahil sa afam. Ang ganda at katawan daw ni Aiza Molina ginamit daw para makadagit ng nobyong kano sa Australia. Well, yun ang sabi ng iba. Pero para sa waray na probinsyana, fake news ang ibinibintang sa kanya. Maghalo man ng balot sa tinalupan, tunay na pagmamahal daw ang kanyang pinairal. Hindi siya manggagamit, sadyang wais lang magmahal ang isang aminadong Pinay gold digger. Oo, ambisyosa ako. Gold digger pa nga eh. Sabihin niyo na ang lahat sa akin. I don't care. Because I deserve all of this. And because I always go for the gold. Ito ang bagong muka ng isang Pinay gold digger sa Australia. Mapangahas, palaban, kaakit-akit. Handa niyang gawin lahat para sa pangarap, para sa kanyang pamilya. Ang suot ng mga ginto sa katawan nakakasilaw. Pero higit na nagniningning ang tapang na bumabalot sa buo niyang katauhan. Siya si Aiza Molina o Aizy. Aminadong certified gold digger. Aizy, a gold digger. Ayon sa Oxford Dictionary, ang gold digger ay mga tao na nakikipagrelasyon sa mga mayayaman, gaya ng mga banyaga, para sa isang goal, ang makakuha ng malaking pera sa kanilang karelasyon. Base sa ilang artikulo, ang ganitong setup ay hindi na bago sa ilang Pinay na nakapangasawa ng afam o foreigner para daw magkaroon ng magandang buhay. Pero afam nga ba ang sagot sa kahirapan? Paliwanag ng isang sociologist, malalim na usapin ito lalo na sa konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas. Nagkakaroon po kasi ng pattern na nagkakaroon ng upward social mobility ang mga Filipinas who marry foreigners. I think if you study journal articles, Southeast Asians in general experience that kind of stereotype, including East Asian women. So it's not just Filipinas. Usually there is a Western tendency to create that kind of label on Asian women. Sa negatibong tatak na ito ng pagiging isang gold digger, ibahin niyo raw itong si Aizy. I didn't just want to suck someone else's wealth. I want to build my own wealth. Because I am capable. At lahat ng ito ay nakuha ko sa pagiging gold digger. Digging my own gold. Ang private villa na ito sa Leyte, pagmamay-ari lang naman niya. Kasama pa ang iba't ibang lupain sa kanilang bayan. Ang mamahaling kotse na ito, aba, sa kanya rin. May sariling bahay at lupa na rin siya sa Australia. Lahat ng yaman na ito, bunga ng pagpupursigi at kagustuhang bumitiw sa klase ng buhay na mayroon siya noon. Ang bulsang hapit. Galing si Aizy sa broken family. But yung mama ko, yun yung nag-abroad. Simula nung pinanganak ako, 30 days after, umalis na siya. I didn't have a family there. OFW ang ina sa Japan. Ang ama naman, tindero ng karne sa palengke. Tanging lolo at lola niya ang kasama niya sa kanyang paglaki. All I needed kapag may sakit ako ay yung kalinga ng isang ina. And unfortunately, I grew up without it. That was one of my greatest pain growing up. Aminado si Aizy, lumaki siyang uhaw sa pagmamahal ng magulang. When I became a mom, I promised that I will have a choice. Na hindi ko kailangan iwan ang aking anak for a very long time para lang kumita. Aiza was just doing it by herself. Pinilit makuha agad ang kanyang diploma at pagkatapos maging titulado, sumabak agad sa trabaho.
Sa ibang bansa, una siyang sumugal. Pero dahil sa kagustuhang maalagaan ang kanyang lolo at lola, bumalik ulit siya ng Pilipinas. Dito siya naging raketera, teacher, call center agent, at front desk officer. Pumasok din siya sa maliit na negosyo ng travel agency. Hanggang noong 2013, muling nagbakasakali sa ibang bansa si IZ. Doon siya nakapag-asawa ng AFAM. Pero ang inakala niyang fairy tale love story, hindi naging happily ever after sa Latino niyang asawa. Sometimes things doesn't come out the way we planned it. Sinabihan nga ako ng asawa ko na wala kang other way to survive without me. Dahil ito pala'y naging bangungot. Pisikal na sinasaktan daw si IZ ng kanyang mister noon. And my marriage wasn't working. Pero tiniis niya lahat para manatiling buo ang pamilya na pinapangarap niya para sa kanyang anak. You really have to fight your own battles. When my child came, everything changed. I fought harder. Not only to live or survive, but to thrive. And that's when I decided that the marriage is no longer working. Nauwi rin sa hiwalayan ng una niyang pagmamahal sa isang AFAM. Layas ako, hawak-hawak ko yung anak ko. All I had at the time was the love for my child. I became a single mom for 5 years. And I had to leave. Siyempre kasi, from broken family na ako. So, it was my greatest pain that I wish it never happened to my own family. I was on my own. Sa leksyong ito ni IZ, natuto siyang lumaban at tumayo sa sariling mga paa. Gusto niyang patunayan na hindi mahina ang mga Pinay. I fought for it with all my might. That I didn't just give up. But sadly, there's only so much that I can do. And when I had to move forward, I had to because I am a mother. Inalagaang mag-isa ang anak habang nasa Australia kasabay ang pagtatrabaho. Pero ang hirap. Halos gising ako 24 hours because pag may baby ka, you have to look after your kid. And I was looking for ways to earn money. Nang makaipon at magkapuhunan, sinubukan niyang magtayo ng sariling negosyo online. Hindi akalain ni IZ na dito na magbabago ang takbo ng kanyang kapalaran. And I cracked the code. While I was at home, nagpapadede, papakain, nagluluto, I was generating cash flow. Na pwede ka palang makapagbenta kahit hindi ka lumalabas ng bahay. I was just at home and I was earning $500 in one day. In one day, nakuha kong kumita $3,000. Dahil sa internet, nagawang kumita ni IZ ng doble at minsan triple pa habang siya ay nakapajama lang sa bahay at nag-aalaga ng lumalaking anak. Dito siya nakilala sa Australia bilang CEO in Pajama. Ngayon ay nakakatulong na rin siya sa mga katulad niya noong OFWs. Unti-unti, nakapagpundar si IZ. Lupa ang una niyang ginastusan. Ang private event and resort villa na ito sa Tanawan, Leyte na kung tawagin ay payag ni Lolo Iri o bahay ng kanyang lolo, santuaryong alay niya sa mga nag-aruga sa kanya. Nasundan pa kalaunan ang paglago ng kanyang mga ari-arian. God's blessings ngayon, I now drive my dream car, the Porsche. Akala ko dati, pangarap lang. Also, I have my rental properties. I have also purchased
land. I have my own house in Australia. I was able to buy it while I was being a single mom. I was able to buy my dad a car. Sa pagkatok ng swerte at kaginhawaan sa kanyang pintuan, siya ring pagdating ng kanyang inaasam na Prince Charming. Isa na naman bang afam ang mabibiktima ni IZ o si IZ ang muling mabibiktima ng isang afam? Si Peter na nga mismo ang ating tanungin. She is a gold digger, not a gold digger. Her eyes set on the target of success. She's completely independent. She has achieved her own success. I found it rare to find a woman that is so independent, so goal-driven. Aminado si IZ na trauma siya na magkaroon ulit ng karelasyon lalo na sa isang foreigner. Pero iba daw talaga ang charm ni Peter, pati kanilang love story, iba rin. Ngayon, finally, I believe I already have my prince charm. I never thought I would fall in love again, like true love. With Aiza, she gave me the love from the start. She made me feel secure that she's there by my side. She made me feel complete, and I'm hoping that I've completed her. I have to say I am truly in love with her. Magdadalawang taon na sila ngayong partner sa buhay. She's the one. She's the most incredible woman I've ever met, and I truly love her, and I would hate to lose her. Business partners na rin sila sa Star Legends Adventures Travel and Tours. Nakapagpatayo na rin sila ng main office sa Leyte. Sa tagumpay ni IZ at Peter, lubos na nagpapasalamat ang kanilang mga empleyado. Dahil kahit na naabot na ng dalawa ang maituturing na pangarap na buhay, hindi pa rin daw nagbago ang pagiging humble ni na IZ at Peter. Hindi naman ako nanggaling sa mayamang pamilya. But then again, working with Star Legends Adventures, they provided me an opportunity. I was able to buy for a tricycle for my family. I was able to travel. I did not think na darating yung punto will become the general manager. And it's because of my mentor, si Coach IZ mismo. Yung nagustuhan ko sa mga owner, they're not just treating employee as an employee, but they are considering us a partner. And that's the reason why I'm still here for 3 years in this company. I'm still working in Star Legends Adventures. Fairy tale is real, sabi ni IZ, dahil sigurado siya hindi lang business partners sila ni Peter, soon to be king niya and forever si Peter dahil ang dalawa engaged na. We're on the same page. We think alike. We know what has to be done when we have when we're focused on setting a target or achieving a goal. We do it together so comfortably together. It's quite amazing. Sa happy life na mayroon si IZ ngayon, deserve niya daw ang lahat ng ito, sabi ng kanyang best friend. I know nasa taas na siya ngayon, but she never forgets us. I'm always touched pag chinachat niya ako. Binibigyan pa rin niya kami ng time. Hindi siya nakakalimot sa akin. Yan ang one thing na nakaka-proud sa kanya. She knows how to look back to where she came from and to where she started. Nagbago yung lifestyle niya, nagbago yung perspective niya, pero yung pagtingin niya sa amin as her childhood friends, hindi yun nababago. And I will forever treasure it. That's the one thing na nakaka-proud kay Coach IZ. Ngayon, nilalasap na ni IZ ang bunga ng kanyang mga paghihirap. That's what I'm proud of at the moment, no? Lahat ng mga nakikita, lahat ng mga nakikitang resulta sa buhay ko, lahat ng mga investments ko, it came from my own hard work. Hindi puhunan ng iba. Puhunan ko na pinangutang. Pinangutang, pinagtrabahuan, na kahit last sintimo, sinugal ko dahil sa willingness at commitment ko to make my life and my child's life better.
kaliwat kanan ang kanyang pag-travel all around the globe. Hindi lang yan, buhay prinsesa na rin siya ngayon. At lahat ng ito, resulta ng hindi pagsuko ni IZ sa pagsubok ng buhay. Sino mag-aakala ang dating tinatawag na gold digger at user? Ngayon, isa ng travel business coach sa pag-asenso. The business that worked for me, I shared it to our kababayans, and I am very grateful and very blessed that it is now helping many mothers, parents, families change their lives for the better. And that's why we have the Star Legends Adventures. Only in travel and tourist business, I am able to fulfill my mother duties as my major priority, while at the same time fulfilling my career goals. Si IZ na ang nagpatotoo. Hindi AFAM ang nagpapayaman sa Pinay, kundi ang sariling diskarte at pagsisikap para umangat. Wala raw masama kung tawaging gold digger, lalo na kung sariling pagpupursige at hirap naman ang hinuhukay para sa gintong pangarap. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, A Love to Lash.